Mabilis ka bang nakapag-a-adjust sa mga pangyayaring hindi ayon sa iyong plano? O agad kang nadidiskaril kapag ang plano mo ay hindi nasunod? There are many things in life and at work that are beyond our control. Hindi mo kontrolado ang oras ng ibang tao. Wala rin sa iyong mga kamay kung ano ang iisipin, sasabihin o gagawin nila. Minsan nga ang linaw-linaw ng usapan na sa ganitong oras o araw niya tatapusin ang trabaho, after 1 decade wala pa rin ang obligasyong ipinangako. While unplanned changes can be frustrating, maaari namang magkaroon nito ng magandang bunga kung magiging maayos ang response natin dito. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung tama ang ating response, ang pagbabagong hindi planado ay isang magandang pagpapala pa rin. So how should we respond to changes? Una, believe that something better is in store. Kapag hindi natuloy ang pinaplano mo, ibig sabihin lamang ay hindi pa ito napapanahon o kaya naman ay may ibang mas magandang bagay na gustong gawin ang Diyos sa buhay mo o sa career mo. Kaya nga, may kasabihang kung gagawa ka ng plano, huwag permanent marker ang ipanulat mo. Dapat lapis lang para pwede itong burahin o baguhin kung kinakailangan. If you focus on the sovereignty of God, you will not be surprised when change happens. Kasi ang mga pagbabago sa plano ay paalala lamang na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Ngunit ang mga ito ay nasa kamay ng Diyos. God's plans are always better than ours. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Pangalawa, be flexible and move on. Huwag mong kapitan ng pagkahigpit-higpit ang iyong mga plano para hindi masyadong masakit o nakaka-disappoint kapag ito ay nabago. Always maintain an attitude of flexibility para mabilis kang nakapag-a-adjust o nakaka-move on kapag may pagbabagong nangyari. Mabilis ang changes, lalo na ngayon dahil nga sa technology. Hindi mo pa nga nadidiskubre lahat ng features ng iyong smartphone, may bagong model na agad na lalabas. Maiiwan tayo sa mga pagbabago kung hindi tayo flexible. At pangatlong tip, be anxious for nothing. Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Totoo namang hindi ganoong kadali ang mag-adjust sa pagbabago. Pero tandaan mo ito, difficult and impossible are God's business. Ang mahirap sa atin, napakadali sa Kanya. So when something or someone frustrates your plans and you find it difficult to accept, don't worry, don't be anxious. Trust God instead. Kapag may inaasahan kang hindi natupad, kapag may plano kang hindi nangyari, may mas magandang tugon kaysa ang magalit, mag-alala o malungkot. You can choose to believe that something better is in store. You can also be flexible so that you can move on, and you can choose not to be anxious but to trust in God instead. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw. Kakwentuhan, kagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:09 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Good morning, Zamboanga. Maayong buntag sa tanan. Happy Monday! Ngayon po ay araw ng Lunes, November 24, 2025 at kayo po ay nakikinig sa programang Oras na Zamba Sulta. Buenos dias a todo. Buenos dias, Ciudad de Zamboanga. Kumusta po ang ating 98 barangays dito sa lungsod ng Zamboanga? Good morning din, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. No? Siyempre, ayan, good morning sa ating mga kabarangay dyan na nakikinig, na nakamonitor this Lunes on the best. No? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. At siyempre, no, dyan salamat pagi sa ating mga kabarangay din sa shoreline ng Sabah, Malaysia, Mapia, Mapita at terima kasih. Good morning sa ating mga bagay. Bagay-bagay. Ayan. Siyempre, Sar, good morning. Yes, good morning. Ayan. Kumusta, Bin? Ano? Kinabahan ka doon sa... Hindi, akala ko kasi Sa sasaluin mo na yung greetings. May introduction pa pala ng pangalan. Kailangan, wow, ang ganda ng bago nating parang nagbakasyon lang ako ng 2 araw, may bago na may live. With Sarah May Tulabing and Robin Soling. Ano yan? Comment? Hindi, sa Facebook, hindi mo nakita yan. Hindi ka na-inform na Ay. meron ganyan. Kusa to. Ayan, buenas, Ciudad de Zamboanga. Sir, good morning sa iyo at siyempre sa ating co-pilot, no, kay Kuya Pons.
Yes, good morning po sa lahat. Kumusta po ang ating mga listeners? Kumusta ang ating weekend? Ako, Ikaw, kumusta? Hindi, kinumusta na kita kanina, ibang sinagot mo. Ganun ba? Hindi, Oo. sorry, hindi ko nasagot. Sige, ulitin mo. Kamustahin mo O, ako. kumusta ka na? Ayan. Oo. Ayan kasi, ang mab- dami-daming ang daming ganap na nangyari sa Oo. sa buhay-buhay ko, Sar. Eto, ang dami kong natutunan, no? Oo. Ang dami kong na-meet ng mga tao. Ewan ko kung na-meet nila ako. Basta iyo yung mirayo kanila. Ang dami nila. Oo. So, ayan. Batiin mo pala yung mga tagapakinig natin na, yun? Yung na Mercedes ba, Kel? Binati ko na sino? Hindi yung Akala itong mga listeners na Mercedes? Oo, ano Oo. ba yun? Pabor, mira-mira lang alina ano yung kwandong ko sa kel street alya na serka ka namon sitio kaya abla languyan pero natawi-tawi man kel languyan. Hello. Lumbaw? Lumbayaw. Lumbayaw. Sa Lumbaw. At least, mas malapit. Oo. Ayan no, sa mga na sitio Lumbayaw alina Mercedes. Oo, sino yung friend Ali antes tama ni Halip Piaggio, si Kuya Baby. Kuya le pero Baby le, no? Unique. Oo. Ayan. So, good morning sa kanila. At hindi yun sa Lumbayaw, Sar. Oo. Akel, tarda kita na mamirahan, kabar ayer lang yung mira contigo. Porque ka hindi tapansin. Hello na Hamid family, no? Good morning at sa mga tagapakinig natin diyan. Diyan sa Santa Catalina. Ay, good morning Sa po. barangay Santa Catalina sa Enriquez Drive. Oo, yan ng mga Hamid family. Hello kay Mother. Good morning, Mother. Thank you sa pamerienda at thank you sa alam mo na. Good morning din kay former kapitan dyan. Nakalimutan ko ang name ni Former Barangay Kapitan Kapitan. De La Cruz. De La Cruz. Tingnan Ayan. mo, Good ikaw, morning kina Rambo. Tingnan mo. Ngayon mo na naalala, di ba? Hindi, si Mother Kapitan, nakalimutan ko ang name. Si Mother Dear De La Cruz. Ayan. Hello po. Di Good ba? morning din kay Tristan Gulay. Buenos dias, Kuya Robin, Ate Sara. Mhm. Kuya Noli Aguilar, Blessed Monday morning, ONZ family, and to the Tolorio Sisters of Zikaek. Yan. Wow. Hello po, Tolorio Sisters. Good Oo. morning po sa inyo. At saka good morning din, no? Buenos dias kuna hermano tanama sila Papang Arnold Pastor Arnold. Estrella Santiago, no? Buenas at nadiso yung mga kung sa kapamilya, kapuso, kabarangay. Diyan si Ellen, no? Gracias na dito yung support, no? Salamat po sa suporta. Especially Sar, siya din ang isa sa mga tan-distribute ko na diaton PM Radio. Ayan. Good morning po, Pastor Arnold. Siyempre, Christmas countdown po tayo, 30 days, 16 hours, 44 minutes, and 26 seconds. Yan na lang po ang natitirang araw bago po ang Pasko. At syempre, Dino, update muna natin ang ating mga tagapakinig sa ating weather. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pakidlat po o thunderstorms ang iiral sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At dahil po yan sa tropical depression, so verbena kung tawagin, posibleng magkaroon ng flash flood o pagguho ng lupa, landslides dahil po sa katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan, kaya ingat po tayo. Oras natin mga kaibigan, alas 7:15 ng umaga. Batiin po natin yung mga nagbe-birthday. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. November 24, happy birthday sa aking pinsan na maganda, si Yanyan Alabata. Hi Yanyan! Happy birthday. Kahit birthday mo, may pasok ka pa rin. Hindi ang pasok niya. O, di ka exempted. Happy birthday yan. Happy birthday rin kay Jennifer Beltran Tulabing. Ayan, kay Hera Shane Tulabing. Uy, maraming nagbe-birthday sa Tulabing side. At kay, I think si Miss pa to. Miss pa Vlogman. Dapat tingin nga kung siya ba to. Oo. So, happy birthday, Miss Lynn. Happy birthday.
Ayan, no. Ako naman, sir, happy tayo ngayong araw na to, no, dahil magandang signal, no. Maganda din ng although sabi nga, no, may papasok na kwan. Pero okay din yung panahon, hindi din siya masyadong mainit talaga. So ang sarap maligo, no, at sarap bumiyahe. Ayan, happy birthday kay Ma'am Ann Agustin sa Abelardo. Ayan, good morning, Ma'am. Happy birthday, no. I think kasamahan to ng ating Beshi Cake. Ay, at kay Ma'am Ami de la Cruz, no, ang ating ka-FRR sir, no, sa City of Santiago. Oo. At syempre sa aking pinsan ng lahat din. Ay, may May ganyan. mhm. Pinsan ko, pinsan ng lahat. Oo. At saka, hindi, ano sabi mo? Maganda yung pinsan mo? Oo, yan. Maganda rin to. Pinsan ko. Oh, hello kay Naomi, kay Lele. Happy birthday. Good morning. Ayan. Happy birthday po sa inyong Dapat lahat. dapat makapagkita sila dalawa para Pagandahan. makapagpagandahan talaga. Oo. Baka siya ang susunod, no? Tatalunin nila ang Miss Mexico. Oo. Nanood ka nun? Oo. Ako hindi ako nanood, pero naman na, malakas ang hearing natin. Oo. Ayan, at happy birthday din kay Buds Neil Ngo. Ayun, no? Kahapon. I think kahapon. Hindi, nung 21. So, ayun po. Happy birthday po sa inyong lahat and God bless you. Salita at tanong ngayon. Para sa ating salita ngayong umaga, a heart for others. Sa Pilipino, isang puso para sa kapwa. Na Chabacano, un corazon para na otro. Sa Bisaya, usa ka kasing-kasing. No? Usa ka kakasing-kasing alang sa uban. Sa Ilonggo, tagipusoon para sa iban. Yan, at sa Tausug, no? Kasila sa para kay Wanan. Tanong po natin, kumusta po ang inyong puso para sa ibang tao? Hebrews chapter 13 verse 16, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Sa libro ng Magandang Balita, Biblia, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Panginoon. Ang ating pag-uusapan ngayong araw, Bin, ay tungkol sa ating puso para sa ibang tao. Alam mo, no, sabi nga, no man is an island. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pakialam sa ibang tao, ay kailangan tayo may heart for them. At ano nga ba sabi ng Word of God? Paano nga ba tayo makitungo sa ibang tao? Sabi niya nga, huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa. So makikita natin, Bino, na isa siyang mandate na huwag kalimutan ang gumawa ng mabuti para sa ating kapwa na dapat natin silang tulungan. Alam mo ano yung mga minsan failure natin, mga nasa pananampalataya sa Panginoon? Sabi lang kita, Abla, praying for you. Pero actually, wala na gani ka nag-pray, wala pa gayud ka nagtabang. Alam mo, yun nga, sir, no? Na-enjoy ko rin kahapon. Na-enjoy rin namin kahapon. Hello, good morning pala sa Magbanwa, sa Flores, sa Sapad family, no? Sa pag-invite sa amin kahapon din. Alam mo, yun yung kinaganda, no? Yung maliit na bagay lang na, alam mo, kumbaga, maliit na bagay lang para sa iyo pero ipinagmamalaki ng iba, especially yung mga taong natulungan mo. Ang 'di ba? Ang ganda nun. No? Siguro kung hindi mo hindi mo napansin yung sir or hindi mo maganda siya, sobra. Tumingin ka sa salamin. No? At mas mas maganda sa akin. Lamang kasi hindi alam mo yung ibang tao mismo yung nagmamalaki sa nagawa mo. Alam mo yun. Hindi yung Ikaw. Oo. Minsan kasi nawawala yung ganda ka barangay, no, kapag ikaw na yung, 'di ba? Kasi dapat hayaan mong kumbaga parang, 'di ba? Parang sabi binebenta mo lang 'yan. Sabi mo masarap, pero kapag tinikman na ng iba, hindi naman pala ganun kasarap yung no, 'di ba? Hindi siya na-appreciate. So yung sabi nga dito yung paggawa ng mabuti, hayaan mo
'di ba? Yung ibang tao mismo kasi Mag-feedback. yung tatanggap kasi ang makakaramdam noon. Kasi minsan kapag tayo lang yung isang, 'di ba? May inabot ka pero actually hindi mo naman binitawan, no? Para lang for selfie sake. Sige. Parang nagagalit ka na sa akin. Hindi ba? Sige. Hindi, nakuha ko yung point mo Nakuha mo doon. na? Ay, Oo. okay. Salamat naman. Yung motive ng ating pagtulong. Minsan kasi yung motibo ng ating pagtulong kasi gusto natin na i-recognize or i-appreciate tayo ng ibang tao. Pero hindi pala dapat ganon. Di ba kasi nga may verse na nagsabi, do not let your right hand knows what your left hand had done. Di ba? Dapat hindi natin yun siya ipapaalam sa kabilang kamay natin. So, nag-iiba ang motive natin kapag gusto natin mag-post sa Facebook kasi ang hulog nun, gusto natin na ma-recognize, ma-appreciate tayo ng tao. At hindi, putulin kita doon. Oo, sige. With respect, with all due respect. Hindi, yung sabi, bago ko makalimutan ba, yung sige. sabi nga dito kasi active caring, Oo. di ba? So, ibig sabihin, consistency is the key. Alam mo, na-appreciate ko yung mga things. Hindi, yun, di ba? Pero yung active caring, hindi lang siya basta duty natin. Alam nyo po ba na yung active caring, yan din yung act of worship natin sa Panginoon. So every time we help other people, gina-glorify natin ang Panginoon. Kaya nga, hindi dapat hinihintay mo na ikaw ang i-glorify. Dapat sa lahat ng ginagawa nating kabutihan para sa ibang tao, yun ay para sa glory ng Panginoon. Kasi hindi naman natin makakayang tumulong sa ibang tao kung wala rin ang tulong ng Panginoon. Di ba? Instrument lang tayo. Tama. Daluyan. Yun yung kwan doon eh. Kasi at saka, yung sir, kasi sinasabi ko lang na active siya. So, ibig sabihin, yung bang, wala siyang pinipiling araw, no? Wala siyang pinipiling panahon, kumbaga. Kasi minsan lang, no, wag tayo malula sa the quantity, no, sa dami ng natutulungan o sa, alam mo yun, sa season. Kasi minsan kasi, ay, di ba, halimbawa ganito. Although kasi naisip din natin, no, may mga season kasi or may mga araw talaga na alam mo yung sagana. So yun yung time na makakapagbigay ka. Pero yung pagtulong kasi, yung paggawa ng mabuti, dapat kuan yun siya reflection na lang siya. No, kasi 'di ba, dahil nga sa sobrang buti ng Panginoon sa buhay natin, no. So yung nga nagiging daluyan na lang siya, no, flow na lang yun. Sabi nga dito, being generous and sensitive to the needs of others reflects the true love of Christ we have received. So, reflection siya ng character ng Panginoon. At tayo ang nagpapatuloy ng ganong character ng Panginoon. So, gift din actually din yung magkaroon ka ng kanang kaluoy para sa ubang tao. Actually, gift yan siya. At saka yung hindi ka lang kasi sir nagpapadala sa yung mga ay, 'di ba, nakakaawa. Alam mo yun yung isa sa mga ako nahirapan ako dati yung halimbawa yung may lalapit sa iyo, may hihingi sa iyo, 'di ba? Parang ikaw kasi bata humingi sa iyo, tapos naririnig mo minsan yung iba, 'di ba, na pinapaliwanag nila na huwag ka magbibigay kasi mananatilian sila diyan or masasanay. Bawal din ordinance. Oo, yun, bawal din may ordinance. So minsan doon magwo-work yung mind mo na paano, no, ano yung paraan para sila ay matulungan. So doon papasok siguro yung minsan na ipapanalangin mo sila, no, na magkaroon ng way o may tao na alam mo yun, magkakaroon ng project sa mga ganong pwede rin mag-coordinate ka sa DSWD, anong pwedeng mo maitulong. Tulong na rin kasi yun 'di ba? Tulong yun. Sige. Dinidiin ko lang Natulong yun siya. Oo. Ayan. Kaya po ang challenge natin sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito, look for a practical way po. Maghanap kayo ng isang tao or isang community or isang family na alam nyo nangangailangan ng tulong at pwede nyong tulungan. Pag-pray nyo po, Panginoon, sino po ang pwede kong mabigyan ng tulong?
kung kenyo pwede man extend el grace and generosity mo Man-share. man-share sa ibang tao. Baka meron pong hinihipop, nire-remind ang Panginoon sa inyo na pwede niyong tulungan ngayong araw na ito. No, pwede po ito through financial, pwede po ito through encouragement, pwede yan, relief good. Pwede ka rin magkaroon ng relief good feeding program. Pwede po yan siya. So ano ang pwede nyong maitulong sa inyong kapwa? Sharing the word of God, o kaya ay i-invite mo sa church. Ayan, pwede yung mga tulong na iyan. So, let's pray at hanapin mo, isipin mo, hintayin mo kung sino ang i-reveal ng Panginoon na pwede mong tulungan. So muli, ang ating tanong, kumusta po ang inyong puso para sa ibang tao? Yan ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Pinatunayan ng isang grupo ng mga estudyante mula po sa San Miguel National High School na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito po ay matapos makalika sila ng Boccia Buster na isang device at app system na gumagamit ng artificial intelligence para ma-detect ang double dead meat, isang panganib na maaring magdulot ng pagdurumi, food poisoning at iba pang sakit. Ang machine-integrated robot na ito ay sumusuri ng kalagayan ng karne gamit ang 3 pangunahing sangkap na konektado sa mobile app. AI-powered camera na sinanay gamit ang daang larawan ng fresh at double dead meat upang matukoy ang itsura ng panis na karne. Gas sensor na sumusukat sa ammonia at hydrogen sulfide, uri ng gas at tumataas sa botsa. pH sensor na nagche-check kung lumampas na sa 6.1 ang pH level ng karne na indikasyon na hindi na ito fresh. Kaya naman napaka-importante po mga kaagapay na gamitin po natin itong mga AI sa mabuting paraan. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, inaresto ang isang 62 years old na lalaki sa Dagupan City matapos mahuli sa isang entrapment operation habang nagbebenta ng peking government documents sa sarili niyang printing shop sa Burgos Extension Road. Ayon sa Pangasinan Highway Patrol Team, isang undercover officer ang umorder ng peking driver's license matapos makatanggap ang pulisya ng sunod-sunod na reklamo mula sa publiko. Inamin ng suspect na 2 taon na niyang ginagawa ang peking lisensya, ORCR, BIR permits at iba pang dokumento, ngunit naniniwala ang mga investigador na mas matagal na itong operasyon dahil sa dami ng nakukuha sa kanya na peking papeles. Naharap siya ngayon sa kasong falsification of public documents na may katapat na higit na 6 na taong pagkakakulong at multa. Kaagapay, huwag na huwag kukuha ng anumang government document sa mga pribadong individual dahil bukod sa illegal ito, maaari rin itong mauwi sa mas malalaking problema at pananagutan. Ang tamang proseso sa mga opisyal na tanggapan ng gobyerno ay tanging ligtas at legal na paraan. Tandaan na anumang shortcut na lumalabag sa batas ay may kaakibat na kapalit at hindi ito dapat baliwalain. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:31 na ng umaga. At para po sa ating mga balita, pinulong ni Mayor Kimer Adan Olaso ang mga opisyal mula po sa 22 barangay noong araw ng Miyerkules, November 19, 2025 upang tugunan ang lumalalang problema sa trapiko dulot ng mga dumaraming e-bikes at e-tricycles sa lungsod kasama sina Secretary o Chief of Staff Celso Lobregat at Executive Assistant on Traffic Management retired Brigadier General Edwin De Ocampo.
Tinalakay ni Mayor Olaso sa mga opisyal ng barangay ang pagsisikip ng daloy ng trapiko lalo na sa downtown area. Mariing iginiit ng alkalde ang umiiral na mga regulasyon kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng electric tricycles sa mga national highway at dapat limitahan ang operasyon ng e-bike sa loob ng kani-kanilang barangay. Bukod pa rito, nagpahayag ng pag-alala ang alkalde sa mga driver na nagpa-parking sa mga pedestrian lanes at roadways na nagiging sanhi ng sagabal sa trapiko. Bilang bahagi ng solusyon at upang iregula ang operasyon ng e-bikes, ipapatupad ang paglimita sa 30 e-bikes lamang bawat barangay. Kinakailangang irehistro ang mga unit, bigyan ng identification o ID at tanging sa barangay ng kanilang rehistrasyon lamang paghihintulutang bumiyahe. Magkakaroon din ng barangay-specific plate numbers at tutulong ang pulisya sa pagpapatupad nito. Nag-utos din ang alkalde sa mga lider ng barangay na ipatupad ang smoking ordinance at hulihin ang mga driver na naninigarilyo habang nagmamaneho o nag-ooperate ng walang lisensya. Hinimok din ng alkalde ang mga opisyal ng barangay na suportahan ang kanyang kampanya kontra iligal na droga. Matapos lumabas ang ulat na ginagamit ang ilang driver bilang couriers. Bukod rito, nananawagan din ang alkalde ng tulong sa waste segregation efforts ng lungsod upang matugunan ang patuloy na problema sa basura. Zambasulta Balita. Nasawi ang isang kagawad ng Barangay Manikaan sa Sabado ng madaling araw matapos pagbabarilin ng 2 sospek sa Barangay Santa Catalina, lungsod ng Zamboanga. Kinilala ni Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., Direktor ng Zamboanga City Police Office, ang biktima na si Julambri Utubara, 28 years old, kagawad ng nasabing barangay. Ayon kay Colonel Fortaleza, binaril si Utubara dakong 1:20 ng umaga nitong Sabado, Nobyembre 22, sa Marta Drive, Santa Catalina Village. Agad isinugod ang biktima sa Zamboanga City Medical Center, ngunit idineklara itong patay ng sumuring doktor. Lumabas na sa inisyal na investigasyon na minamaneho ni Utubara ang kanyang motorsiklo nang barilin siya ng salarin sakay din ng motorsiklo. Bago tumakas sa crime scene, kinuha pa umano ng suspect ang cellular phone ng biktima. Na-recover sa scene of the crime operations or SOCO ang 2 basyo ng bala mula sa .45 caliber pistol sa pinangyarihan ng krimen. Sinabi ni Colonel Fortaleza na inaalam na nila ang mga video na nakuha ng closed-circuit television o CCTV cameras sa paligid upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Nagpahayag ng kalungkutan si Manikaan Village Chairperson Erolyn Barredo sa nangyari. Aniya, si Utubara na nagtatrabaho ring event planner ay kadalasang nag-overnight sa bahay ng kanyang kaibigan sa Marta Drive, Santa Catalina. Ayon pa kay Barredo, si Utubara na dating nagsilbing sangguniang kabataan chairperson ng Manikaan ay wala ring kilalang kaaway. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang motibo sa likod ng pamamaslang kay Kagawad Utubara. Zambasulta Balita. Mariing kinondena ng sangguniang barangay ng Manikaan ang pagpaslang kay Kagawad Julambri o alias John Utubara na binaril nga sa Barangay Santa Catalina nitong Sabado ng madaling araw. Kasabay nito, nagpahayag din ang buong konseho ng kanilang pagluluksa at panawagan para sa agarang hustisya. Sa kanilang pahayag, sinabi ng konseho na ang kanilang taus-pusong pakikiramay ay ipinaabot sa pamilya, mga kaibigan at kakilala ni John. Dagdag pa nila, malaking kawalan sa buong barangay ng Manikaan ang biglaang pagkamatay ng kagawad. Samantala, nagpahayag din ng matinding galit at pagkondena sa krimen ng alkalde ng syudad, Mayor Kimer Adan Olaso, at dahil dito ay nag-alok ang alkalde ng 100,000 pesos bilang pabuya sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon sa mga otoridad tungkol sa insidente. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at mahuli na ang mga salari. Zambasulta Balita.
Isang tatlong gulang na bata ang nasawi matapos masunog ang kanilang bahay sa Carino Compound, Barangay Camino Nuevo noong Sabado ng hapon. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, inamin ng lola ng biktima na si LV Vulcan na habang nagluluto siya sa ibaba, ang bata naman ay nanonood ng online video sa ikalawang palapag ng kanilang bahay at dito sumiklab ang apoy na nagsimula sa kwarto ng bata. Agad umanong nagtungo si Vulcan sa labas, ngunit hindi na niya nagawang sagipin ang kanyang apo dahil sa mabilis at malalaking apoy. Na-recover ng mga bumbero ang labi ng bata na halos sunog na sunog habang isinasagawa ang mopping up operations. Samantala, lumabas sa pahayag ng ilang kapitbahay na may hinala silang naglalaro ng posporo ang biktima na posibleng nagdulot ng sunog. Dahil dito, natrap ang bata at hindi na nakalabas. Gayunpaman, mariing itinanggi ng lola na may posporo sa kwarto ng bata. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente at upang matukoy ang tiyak na sanhi ng sunog. Zambasulta Balita. Kinumpirma ng mga otoridad na natagpuan na kahapon ng umaga ang bangkay ni Aldrin Marcial, ang binatilong naiulat na nawawala matapos matangay ng malakas na agos ng tubig sa spillway ng Barangay Dungos, Zamboanga del Sur. Ayon pa sa report, nahulog si Marcial sa spillway habang tumatawid at inanod agad dahil sa tindi ng agos. Natagpuan ang kanyang labi sa ilalim ng isang malaking tulay sa Old Mirapao, Dinas matapos ang magdamagang paghahanap. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa publiko na maging maingat sa pagtawid sa mga spillway at ilog, lalo na kung malakas ang daloy ng tubig. Zambasulta Balita. Isang empleyado ng munisipyo ang nasawi matapos pagbabarili ng dalawang armadong lalaki na nakaangkas sa motorsiklo o riding in tandem sa bayan ng Midsalip, Zamboanga del Sur noong Huwebes, November 20. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Romel Heraldizo Bendicion, 53 years old, residente ng Barangay Timamboy at empleyado ng lokal na pamahalaan ng Midsalip. Ayon sa investigasyon, naglalakad si Bendicion patungo sa isang parking area nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo na lulan ang dalawang lalaki. Agad na bumaba ang isa sa mga salarin na nakasuot ng kulay berdeng kapote or raincoat at pinagbabaril ang biktima. Nagtamo ng maraming tama ng bala si Bendicion at agad na namatay sa pinangyarihan ng insidente. Patuloy ang sinasagawang follow-up investigation ng pulisya upang matukoy at mahuli ang mga sospek, gayon din upang alamin ang motibo sa krimen. Zambasulta Balita. Naaresto ng mga operatiba ng mga otoridad ng isang kagawad ng Barangay Bagayo matapos magsagawa ng bypass operation sa Purok Herbal, Barangay Sicade, Kumalarang, Zamboanga del Sur, araw ng Sabado. Ito ay batay sa isang search warrant at bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Kumalarang Municipal Police Station ang suspect habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanya sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang mas kilalang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mga nakuhang ebidensya ay idodokumento para sa legal na proseso. Nagpasalamat naman si Mayor Ruel Balong G. Molina sa kapulisan sa pangunguna ni Kumalarang Municipal Police Station Chief Police Captain Ruben Balido para sa matagumpay na operasyon. Ayon sa alkalde, hindi titigil ang lokal na pamahalaan at pulisya sa paghuli sa mga sangkot sa iligal na droga hanggat hindi napupuno ang bilangguan upang masigurado ang kapayapaan at kaayusan sa Kumalarang. Zambasulta Balita. Nasagip ng mga otoridad ang dalawang potensyal na biktima ng trafficking in person or TIP sa Tawi-Tawi noong Huwebes, Nobyembre 20 sa Sanga-Sanga Airport sa Bungao, Tawi-Tawi. Kinilala ang mga nasagip na sina alias Mary, 38 years old, taga Sampaloc, Manila at alias Estel, 28 years old, taga Consolacion, Cebu.
Isinagawa ang rescue operation matapos makatanggap ang PNP-MG ng ulat na may mga posibleng biktima ng trafficking in person or TIP sakay ng isang eroplano na patungong Bungaw. Lumabas sa investigasyon na inutusan ang dalawang babae ng kanilang contact person na sumakay ng tricycle patungo sa isang designated area. Pagdating sa Bungaw, indikasyon na sila ay kontrolado. Inamin ng dalawang babae sa Bungaw Municipal Inter-Agency Council Against Trafficking na sila ay nakatakdang tumawid sa ibang bansa gamit ang backdoor channel. Pinondohan umano ang kanilang biyahe ng isang Pilipinang alias Rose na kasalukuyang nakatira sa Malaysia at nangako ng agarang trabaho pagdating doon. Dinala ang mga nasagip na biktima sa 1st Special Operation Unit Headquarters ng PNP-MG para sa documentation bago sila ipasa sa Bungaw Ministry of Social Services and Development or MSSD para sa kaukulang pangangalaga. Zambasulta Balita. Public advisory tayo, Bin. Ito ay mula sa Zamselco. Meron pong scheduled power interruption bukas November 25, 2025. 20 minutes dito sa Veterans Feeder, 9 a.m. to 9:20 a.m. At 7 hours naman sa lateral line serving Pura Bukoy Drive, Veterans Avenue. Magsisimula po yan ng 9 a.m. to 4 p.m. Ibig sabihin po entire Pura Bukoy Drive, Veterans Avenue, wala po kayong kuryente. Bukas po yan, November 25, 2025. Ang dahilan po dyan ay magsasagawa po sila ng construction and relocation ng GT, Regal at iba pang mga dapat nilang gawin na maintenance. At syempre, para po sa inyong concern, CP number 0917-30-71412 o 0917-30-26629. Telephone number 991-2117. Zambasulta Balita. At para naman sa gas price update, SAR, estimated oil price movement this week. May mga pagtaas at may mga pagbaba. Pataas at pababa. Doon tayo sa pababa. Doon tayo sa pababa. Siyempre, pero ang diesel, SAR, 0.40 to 0.60 centavos per liter ang itinaas. Increase. So, increase. Ayan, sa gasoline naman, 0.20 hanggang 0.40 centavos ang decrease. Per liter. Per liter. At ang sa kerosene naman, 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso to 30 centavos per liter ang increase. Kaya magpagasolina na po magpagas tayo. na. Kasi bukas to effective Parang Tuesday. pinopromote natin ang pagpapagas. Hindi, ang pagpapagas Pinopromote natin ang pagtitipid. Oo, Kung gusto correct. nyo pong Ayun. makatipid, ara di yaman full tank. Kay every Tuesday, Effective po ang ating oil price movement. masyado na akong techie, no? Sabihin ko sana mag-activate. Wow. At ingat po tayo nako nagkaroon po ng karambola dito sa may barangay Pasunang Kabin. Tres motorsiklo, un jeep, yamang banggaan. Ingat po tayo sa ating pagmamaneho. Saan? Hanapin na, kukunin pa natin ang I-check natin yan. ang details niyan. Pero yun nga, alam natin, basta Monday, lahat po ay nagra-rush ngayon papunta, lang. papunta sa kanilang trabaho. Yes. Pero make sure po na mag-iingat pa rin po kayo. Di bali nang malate, huwag lang tayo madisgrasya at hindi tayo makadamay ng iba pang tao. At basta- Safety first. At basta Monday, early day. Oo. Pag Monday, kung alas 7 ang inyong pasukan, alas 6 liya na kasa. Kung si Kere, Hindi mo kaya. si Kere alas 6 minuto bago man alas 6. Sali ito. Opo. So, ingat po tayong lahat. Okay? May naghihintay pa po sa inyo, syempre. Kailangan po kayo ng inyong pamilya at Ang inyong gwardiya. medyo malaki ang expenses ngayon sa di ba, ospital. So, ingat. Ayan. Oras natin, alas 7:45 ng umaga. At yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Syempre, magbabalik po ang ating programang Oras na Zambasulta. Kami pa rin ang inyong mga lingkod, Saramay Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang Oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad.
Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. 22 years nang matapat na nananalangin ang mga FEBC prayer intercessors para sa ating mga tagapakinig, kamanggagawa at para sa misyon ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng media. Noong 2003, nakita ni dating FEBC President Dan Andrew Cura ang pangangailangan para sa mga mananalangin na talagang committed na ipanalangin ang broadcast ministry. Ang unang tumugon ay si Mami Auring Sumulong at ito ang simula ng isang napakagandang partnership sa paglilingkod sa Panginoon. Mula noon, naging haligi na ng FEBC ang ating prayer intercessors. Sa bawat panahon ng hamon, paglago at pagbabago, matapat silang nananalangin para sa gawain ng FEBC. Totoo nga, panalangin ang ating lifeline. Sa ating pagsunod sa utos ng Diyos na manalangin, tayo ay nakikipag-ugnayan sa Kanya. Pinapaliwanagan ng Kanyang salita at natututo tayong sumunod sa Kanyang kalooban. Habang tayo nananalangin, lumalago rin ang ating pananampalataya. Unti-unti, natututo tayong huwag umasa sa sarili nating karunungan o lakas, kundi sa ganap at perpektong layunin ng Diyos. Ngayon, patuloy na lumalago ang FEBC Prayer Intercessors. May mga grupo na ngayon sa Valenzuela, Bulacan, Quezon City, Malabon at Caloocan na sabay-sabay nananalangin kada Sabado ng umaga. Isa sa mga aktibong intercessor ay si Janet Pangindian. Para sa kanya, sa pamamagitan ng pananalangin niya nakikita kung paano nagmamalasakit ang Diyos sa kanyang mga anak at nagiging paraan din ito para maipadama ang malasakit sa iba. 2012 yata ako nung nag-join. Inimpress po ng Lord sa akin na maging kabahagi ng FEBC talaga. So hindi ko naman alam kung paano. Sabi ko, Lord, paano? So hinanap ko po nung time na yon, nasa Karuhatan pa sila. So, salamat po sa biyaya ng Panginoon dahil kay Mami Au din. Talagang kami, ini-encourage niya kami na laging manalangin para sa FEBC. Ang ministeryo ng panalangin ay pamana rin. Isang legacy na dapat ipasa sa susunod na henerasyon. Ayon nga kay Brother Cloyd Arduro. A life without the Word of God is empty. Kaya kailangan ipasa natin to sa young generation and then sa other generation para may continuity po. Not just the blessing, kundi yung Word of God and salvation. It is very important, kasi nowadays yung mga kabataan natin nandoon sa online So mahalaga na meron po kagaya ng FEBC para continue yung pag-share ng salita ng Diyos. Kasi as parent, kasi ako I have 2 kids, It is important, tayo mga magulang, papasa natin sa mga anak natin as early as now, magiging ugali na nila yung pag-pray. Nakaka-encourage na marinig ang mga ganitong kwento. Tulad na lang ni Ate Ninfa Hisona, isang dating empleyado ng FEBC. Dati po ako nag-work sa FEBC, pero in 2003, nag-involve po ako sa intercessors. Ini-encourage ko po kayo na manalangin for FEBC, not only for FEBC, but sa buong mundo, sa ating community, sa family. Nakita ko po na nung dinulog namin sa panalangin, tunay po na gumaling at gumawa ang himala ang ating Panginoon. As long we have a right connection to God at yung purpose ng Lord ay ating ginagawa, ang nais niya sa buhay natin bilang intercessor ay magpapatuloy at magpapatuloy hanggang sa wakas. Ngayong taon sa temang A Great Prayer Resource, batay sa Romans 8:26-27, paalala sa atin na sa ating kahinaan, ang banal na Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos, sa paraang hindi natin kayang sambitin. Isang napakagandang katotohanan, di ba? Ang tagumpay ng ating panalangin ay hindi nakasalalay sa atin, kundi dahil tayo ay lumalapit sa Ama sa pamamagitan ni Hesukristo. At ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa atin upang manalangin. Sa pamamagitan ng pananalangin, higit nating malalaman ang tunay na kagalakan. Ito ay isang privilege na makibahagi sa dakilang gawain ng Diyos sa mundo. Dahil sa bawat amen na ating sinasambit,
may isang kaluluwang nakakakilala kay Jesus. Kaya ipanalangin din natin ang mga intercessors. At kung tinatawag ka rin ng Diyos para makibahagi sa panalangin, makipag-ugnayan lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-email sa info@febc.ph. Maaari mo ring ipadala ang iyong prayer requests. Nais namin kayong isama sa aming mga panalangin. Ako po si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Hanggang sa muli, manatili sa pananampalataya at mamuhay kay Kristo. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Mga kids! Ready na ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Ginoo, among gibayaw sa pag-ampo ang nasod namong Pilipinas. Alang sa matag empleyado sa gobyerno nga napili o gi-assign nga mahimong usa ka public servant. Hinaot nga ang matag alagad sa publiko magtagad sa gitugyan kanila sa katawhan. Ginoo, tabangi sila nga mahimong maayong panig-ingnan sa pag-alagad uban ang pag-amping, pagkamatindanon, pagka-epesyente o pagka-dili mapihigon. Og paghatag og paglaom og inspirasyon sa mga kaubang alagad sa publiko ug sa matag lungsuranon. Hinaot nga palig-uno nimo ang dili pag-apil nila sa pangurakot sa gobyerno. Og maisugon sila nga pugngan og ibutyag ang sayop nga mga buhat sa matarong ug angay nga pamaagi. Kami nagaampo, Ginoo, nga ilang masagubang ang mga hagit sa modernong panahon aron matag adlaw mahimong magsilbi sila nga adunay kahusayan. Hinaot nga ang matag alagad sa publiko magkinabuhi sa panaad nga mahimong mahigalaon sa Dios, mahigalaon sa tawo, mahigalaon sa kinaiyahan ug nasyonalistiko ngadto sa pangandoy sa usa ka lig-on, hayahay ug linaw nga kinabuhi alang sa matag Pilipino. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FBC o FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo.
Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Oras natin mga kaibigan, 3 minuto na lamang bago mag alas 8 ng umaga. Good morning muna kay Ma'am Liliana Hunt. Buenos dias a todos. Zamboanga y Zambasuta. Cuidado todo na maltiempo ta entra na di atun lugar. At ang kanyang reflection sa ating segment na salita at tanong ngayon, alabaan na kita con el nombre del Diyos, kay el magagrasya ipabor kay tadale ka naton, el Diyos y después no kita olvida, hase bueno y man ayudahan unoy otro, kay taabla na palabra de suyo, ese klase de sakripisyo na otros amuta, hase alegre con el Diyos. Pag-usapan natin. Ngayong araw ng Lunes, pag-uusapan po natin itong isang mahalagang na aktibidad na ipagdidiriwang dito po sa Mindanao, Akinang Mindanao. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa Mindanao Week of Peace at naaakma rin ang kanilang tema sa nagaganap po ngayon sa ating bansa. Ito po ay ang Transparency and Accountability, Our Hope for Justice and Peace. Ano nga ba ito at paano ito mahahadlang kung wala itong transparency at and accountability sa ating kapayapaan dito sa Mindanao? Makakasama po natin live dito sa ating studio ang dating professor ng Western Mindanao State University, Dr. Rufina Cruz. Doc, good morning. Good morning. Yes, at makasama din po natin ang mismong Muslim convenor, SP PAS, Sir Sheikh Mahir Gustaham. Sir, good morning. Good morning, Sarah. Good morning sa mga lahat na nakikinig. Yes, welcome po dito sa ating programa, and I believe po first time po ninyo dito sa aming station. Yes, opo. Ayan, kumusta naman po ang ating mga buhay bago po natin pag-usapan itong topic natin? Kumusta kami? Really working doubly hard to work for peace in Zamboanga and entire Mindanao, entire Philippines, entire world. Ayun. Ako madali kasi hindi ako umikot kasi ang ginawa ko, kinuha ko yung GPS para mas madali sa akin. Madaling malocate po dito, Opo, no? madali pa. Opo. Ayan po, sige po. Kayo po ay connected sa Peace Advocates Zamboanga. Ito po yung PAS na kung tawagin. Pwede niyo po ba kami bigyan ng kahit short po na background po nito, overview po? So, PAS stands for Peace Advocates Zamboanga. It's a foundation incorporated. It's SEC registered in 2021. But it started in 1994. So they started talking about Mga it. 32 years. Oo. 31. And then in 1997, we started celebrating our Week of Peace. So if you count the number of years that we are celebrating the Mindanao Week of Peace, parang nasa 28 years na kami dito sa Zamboanga. Ngayon, expanded na kami the entire region, Region 9, and some areas in Mindanao. So, paano nag-start ang PAS? So, in 1994, magulo-gulo ang city. So, ang mga religious leaders natin, headed by Archbishop Carmelo Morelos and some ulamas, they met and talked about what can we do to improve relationships between the Muslims, the Christians, and other peoples, the Lumats in Zamboanga City. So, kwento sila, yung mga prominent people nandun, may lista ako, about 15 of them. I'd like to mention in particular the names of Father Calvo, if you know him, he's now in Spain, he went back to Spain, a Claretian missionary, and Dr. Grace Rebollos, former president of WEMSU. So, ganyan ang journey for peace in Zamboanga City. So, we are here to promote our celebration of the Mindanao Week of Peace. It's a week-long celebration which will start on November 27 with an opening parade and will end on December 3 for the closing parade. But
this is supported by an executive proclamation of by President Estrada, executive order, and followed by former President Gloria Macapagal Arroyo. In Zamboanga City in 2021, there was a city ordinance also approved by our city to celebrate Zamboanga Week of Peace. So yan. So ang purpose, ang mission really talaga is to strengthen relationships, to promote peace in our city, most especially, and to do all the efforts that we can, no? We have projects, we have activities year-long, just to work for peace in Zamboanga City. Ayan. So, in particular, and most especially, we focus on peace education among the children in schools, the teachers, the administrators, and everybody. It's an effort of everybody, especially now with the we have a very timely theme yung you already read, no? And we know what's happening in our country, so kailangan siguro natin. That's why we are here, no, in your station, to really advocate and to really ask people to join in our efforts to bring something, to bring wellness, goodness in our city. Kasi lahat po tayo, no, ay may part para maging matagumpay yung kapayapaan or peace po dito sa Mindanao. Sir, Mahir, no, bakit po sa year 2025 mas mahalaga na strengthen natin ang ating advocacy at lalo nating i-promote itong Week of Peace po for Mindanao? Mahalaga ang Mindanao Week of Peace, lalong-lalo na sa 2025 natin. Dahil ito ay paalala na ang kapayapaan ay responsibilidad ng lahat. Mapamuslim man, Kristiyano o lumad. So yun ang isa doon. Hindi lamang ito parang selebrasyon, kundi pagkakataong pagnilayan yung mga pangyayari sa ating bayan, yung mga karanasan, yung pagkakaiba at pagkakaisa sa loob ng isang linggo. At least from 27, no? Mag-umpisa tayo sa 27 tapos mag-e-end sa 3. So ganun yung bakit mahalaga ito. Inaalala natin na anumang ating relihiyon, pareho tayong naghahangad ng ligtas na komunidad, makatarungan, na pamamahala. Kasi alam natin na pag wala yung makatarungang pamamahala, masisira ang komunidad natin. So yun, at buhay na may dignidad din. Kasi pag naging corruption lang, puro wala na magtitiwala sa atin, wag ganun ang mangyayari. So ito rin ay panahon ng pagpagaling at muling pagtatayo. Alam mo, marami tayong naging karanasan sa Zamboanga City. So ito mahalaga para sa atin, lalo na sa mga lugar na nakaranas ng alitan, hindi lang sa atin. So sa buong Mindanao yun. Ayun, ang Peace Week ay simbolo na tuloy ang pag-asa sa Mindanao. Yun po. I think isa yun sa mga layunin ng inyong istasyon na maghatid ng mga balita na tama at tunay na balita. Na kaya nating magtulungan sa kabila ng ating iba't ibang tradisyon at pananampalataya. In fact, sa amin sa ISP, may 4 may Muslim na convener, meron kami evangelical convener, meron kami Catholic convener, and meron kaming IPs convener. So doon. Tapos nandun yung iba't ibang grupo. So yun ang bakit mahalaga ito. Yes, at gusto rin nating sabihin sa Luzon at Visayas na hindi puro kaguluhan meron ang Mindanao. Opo. Actually parang pinatunayan yan ng nung isang Philippine looper na nagsabi, ay nagkamali ako sa impression ko sa Mindanao. Mapayapa pala dito at accommodating ang mga tao. Pero alam nyo po, interesting po yung naging tema po natin ngayon. Alam ko centralized po ito, no? Ang pagpili po ng ating tema at sabi ko nga kanina, talagang naaakma. Paano po ba nadi-disturb ang kapayapaan ng isang tao kapag wala pong transparency and accountability yung mga nasa gobyerno po natin? Paano po ba personally naapektuhan yung isang tao? Kasi pang ganyan, there is injustice. And where there is injustice, na hindi pare-pareho ang mga papamalakat ng ating gobyerno, paano na tayo?
tayong mga ordinaryong tao. Mhm. Kung bilyones ang kanilang nawaldas, no? And then if you look at the poor people, especially in Zamboanga, and then you see, paano na ito, Lord? Ano kaya ang dapat natin gawin, tayo na nandito? Na we will just tolerate, we will just allow, or we will have to stand up. Kaya dito very crucial ang role ng Peace Advocate Zamboanga, ng ISP, and everybody na tayo makaisa tayo. We have to join hands and we have to fight corruption. Kasi lahat tayo are affected. Ang future generations are also affected. So, ako, at my age and at the stage of my life, ang sabi ko, what can I do, what can I offer for the future generation? So here I am now, in spite that I'm retired and all of us are busy. I think we all have to do something because lahat tayo apektado. Hindi lang sa Luzon, Visayas, lahat, entire country. And we have to do something about it. Yan. Yeah, I think Ma'am Sara, pinili talaga ito ng mga partner natin at mga kasama natin sa Peace Advocate Zamboanga, sa Zabida, ISP. Itong tema na to dahil kung titingnan natin, nagsasabing hindi magkakaroon ng tunay na kapayapaan kung walang katapatan. So kasi yun yung mga pangyayari, malinaw na pamamahala at pananagutan. Yung parang yun yung tema na gusto natin iparating within sa Islaman, sa Kristyanismo at maging sa tradisyong na lumad. So yun, lahat ay nagtuturo na ang pinuno ay dapat maging tapat, patas, at may pananagutan sa tao at sa Diyos. Kasi bilang, pag wala kang pananagutan sa Diyos, gawin mo lang gusto mo eh. So, mahalaga yon, pananagutan sa tao, sa kapwa mo tao at sa Diyos. So, kapag transparent ang mga institusyon natin, so, nagkakaroon ng tiwala ang tao, kapag may accountability, nagiging patas ang hustisya. So, ganun yung, kaya pinili siguro itong tema na to. At kapag may hustisya, doon lamang sumusulpot ang yung mga pangmatagalan na kapayapaan natin. Kasi mahirap yun. Ngayon, tapos nandun na naman, na-disturbo na naman ang kapayapaan natin. Ayun, paulit-ulit na lang tayo. Pero pag nandun yun, pangmatagalan na talaga kapayapaan, especially sa Mindanao. Ang tema ay paalala na ang kapayapaan na hindi lamang pagkikipagbati, kundi pagtatayo ng sistemang makatarungan talaga. So ito yung mensahe sa tema na to kung bakit ang Sara na pinili talaga. Actually po, no, habang nagsasalita po kayo, Doc and Sir, no, na-realize ko din po na actually siguro malaking balita lang talaga na nasasangkot mismo yung malalaking personalidad sa politika. Opo. Sa corruption. Pero may mga corruption din po tayo sa ating lokal, sa Mindanao. At nagkakaroon ng corrupted people. Dahil naniniwala po ba kayo na inside sa family po, hindi po natin na-train, na-equip ang members of the family. So, paglabas po nila sa bahay, yun po yung bit-bit nila. Tama po ba yun? May possible po ba na may contribution din yung family? Kaya paglabas ng isang member, ganon siya, or broken ang family, kaya ganon po yung naging pagkataot niya sa labas po ng workplace, sa organization, sa government. Ano po ang inyong opinion po doon? Tama. So, mahabang kwento ito because it starts with the family, starts with our value formation. So, anong nakikita ng bata, ano ang what you call that, ang kanilang practices at home, ang schools din, are important institutions, and all other mga stakeholders in the community, lahat yan, holistic nga ang sabi natin. So, we have to start somewhere, somehow, and we must never give up, never surrender. The journey continues, no? It's not the destination, no? But it's the efforts. Ako personally, I get emotional about it, no? Kasi paano itong nangyayari sa atin, communities, ating families. You're talking about broken families and then values in the families, and then they came from good schools, no, Catholic schools, and yet they were the most corruptible, something like that. So sabi ko, saan tayo mag-start? So kami, in our efforts to
advocate for peace. We give our whole heart and whole mind and all strength. In spite of everything, we are still here because we believe that God is our true peace. And Jesus is our true peace. I'm speaking as a Christian. So He should be our model to look into what really we want in life, no values yan, no. What is really is our mission in this world? Is it to accumulate wealth, to be famous, to be rich at the expense of, and then of course corruption will come in. Lahat ng nakikita, nababasa natin ngayon, no, and it has been affecting all of us. Kahit mga bata, affected sila with what's happening in our country. So sabi ko, paano? And we need the media, we need all the people to join hands and to fight and to do something to fight injustice. Yung sabi ni Sheik, ang bottom line dun, there is injustice. And the theme now talks about our hope. Hope for peace. Walang peace kung may mga ganyan, corruption, walang transparency. Dishonesty lang man yan, stealing, cheating. So lahat yun. And then, Lord, we pray. Yun, Ma'am Sara, kasi sa bahay, pati yung mga anak ko nagtatanong Kahit yung apektado, yung high school pa yung anak ko na babae, panganay. Pero yung naririnig na niya sa school. So, kailangan mo i-explain kung ano nangyayari. Para at least paglabas niya, hindi niya ma-adapt. So kapag walang transparency kasi katulad sabi ni Ma'am kanina, nagkakaroon ng pagdududa, takot at galit. Kasi pati yung anak mo yung apektado, bakit yung corruption sabi ko, hindi dapat to topic nila na bakit to ganito, kasi high school pa. Pero yun ang nangyayari sa ground. So kapag walang accountability ang ating mga leader, nagiging normal ang pangangabuso. So yun, diskriminasyon mangyayari at hindi pantay-pantay na pagtrato. So nakikita natin pag malaking isda, parang imbestigahan pa. Pero pag maliit lang, puntahan agad agad-agad. So Narig yun, agad kahapon. ayun, ganun nangyayari, Ma'am Sara. Pero hindi pa rin tayo na umaasa pa rin tayo na humina ang tiwala ng tao sa pamahalaan pag ganun nangyayari. So tapos tumitindi ang sama ng loob ng mga tao, ng mga komunidad. Nagiging fertile ground para sa radicalization. Again, babalik na naman, imbes na wala, inunun naman. Gulo at kawalan ng pagkakaisa. Sa madaling salita, ang pangyayari ng mga ganito is ang kakulangan sa katapatan at pananagutan ay ugat ng kawalan ng hustisya. Talaga, yun. At kung walang hustisya, wala rin kapayapaan mangyayari sa atin. Kasi apektado sa edukasyon, sa pang-araw-araw na buhay, apektado lahat na doon sa kabuhayan, sa pag-unlad. Basta nandun halos lahat, ma'am. I think support ko lang doon kay sabi ni Doc Neneng. Parang may domino effect po, no? Opo. Actually, dahil nga sa nangyayaring corruption, ang disadvantage doon yung mga ordinaryong people, pwede nilang sabihin, presidente gani, house speaker gani, chen tali gani, chen maga-allegation. So parang okay lang tayo gani, ordinaryo gente lang yun. Pwede din po dahil nga po walang transparency, we are looking for accountability, nagbe-blame with each other. Gaya po nangyari sa Garden of Eden, no? Nagbintangan na kung sino ang may kasalanan. Ikaw kasi, binoto mo kasi. Ikaw kasi ganyan. Sa totoo po, no, wala pong peace. Kapag walang transparency, walang accountability. Yung nangangamba ka lagi na, ano na next? Tapos pag nagkaroon ng rally malakihan, natatakot ka baka magkaroon ng biglang martial law katulad ng dati. Tapos hindi ka handa, wala kang bigas kahit sa bahay. Yung anak mo baka maapektado sa pag-aaral. So marami kang hindi peace. Yung peace of mind mo nadidistract talaga, Ma'am Sara. Tama po yun sabi niya. Kaya if we would like to share our program, no, activities for the Mindanao Week of Peace, to connect with your question, no, Ma'am Sally. Ito na ang mga activities na
makahit sabi nila maskin pukito kontribusyon ya dali kita no si todo kita man hunto-hunto we can do something kasi aki pa lang tapan start ya kita with DepEd school-based festival of learning, so we start where the students are, the pupils. Kami peace education program LPAS and start sa ng mga bata. Tadali kami mga kanila mga workshops, ansina, mga maestra, tiyan kami mga peace fellows. Kay sino'y kita kasakal initiatives no kita advocacies on this no lang ko sa pasa. So I will also like to emphasize that the community is involved here. Kaya this November 16 diyan na kami community peace dialogue. There will be community pas na barangay na 29. Mga about how many barangays are involved here with the support of I like also to acknowledge because the city government gave us a budget of 1 million. Wow. It was approved city ordinance during the time of Mayor Beng, and now our present mayor, si Kimmer Olaso, is also supporting these efforts. So tiyan kami pas na barangay, onde el mga barangay captains mang kwento-kwento, bonito tamen ka tiyan youth peace convergence. Amo si tabla sila ara el boses del mga Gen Z. Amo sila ara tamira. Mucho gat mali na diatong gobyerno. So el di la boses ara kita debe uyi. So of course tiyan kami kida opening parade and tiyan kami historical journey. Si miragat to akin na activities, it's a dialogue and prayer for governance. We are going to one of the islands in 11 islands. And bonito sa efforts kay the ISP Interreligious Solidarity for Peace, todo el mga other faiths are here. So mira to uno kami as one, el protestante, el evangelical, mga victory, takitodo, el katoliko. Pero el highlights one of the highlights is the Young Peace Weaver Awards. Mga young people yan sabit sila dila mga documents, dila mga credentials, and then we award them through the DepEd. And in the evening, we will have the Peace Weaver Awards night. Mga outstanding peace champions in the city, in the region, will be awarded also. So, bonito stay kay Chene Paakit Sports Peace. It's called Piscal Ball for a Cause. And then, hindi familiar ka natin mga Kristiyano, pero yan propose si Sheikh Tarasul for Peace. Siguro we'll give him a little time to explain this kasi el bonito tan kita highlights kita the role of the women for peace. Vauci. And then we talk about human rights. So talya sa incorporated, but bonito tamen kasi chene kami aki regional advocacy forum. Later. It talks about human security. But WEMSU is the lead convener for this. Then the regional roundtable discussion also initiated by the WEMSU Peace Institute. And then the IP, Human Rights and Peace. So sumira to todo areas, todo sectors in the community are represented. Yes. So bonito ele. And the last is partnership with the Bajaus. It's called the ASMAE partnership. Tinataman sa program. So at this point, I'd like also to acknowledge our president for Sabida, si Dr. Grace Rebollos, our executive director, si Ma'am S.P. Pida, and our director for PASNOW, si Jobel. Ayun. Sir, ano nga po ba yan meaning ng Tarasul? Tarasul para siyang poem Oo, tama. So we talk about, ang pinokus namin yun about transparency and accountability. Our hope for justice. So gawan siya parang, ilabas na lang nila doon sa words. Ano yung nararamdaman nila. So we let youngs na, kasi sila ay hindi lang future ng ating bansa, kundi sila mismo na yung apektado pag hindi din sila
allow natin na magbigay ng mga ganun. May program po kasi kami dito na Wow, naririnig ko po yung tarasol na ginagamit minsan. Ang name po ng program ay Radyo Sinkauman. Wow. So, mamayang 10:30 to 12. Actually po, ang ating host doon ay yung si Robin po na pakilala okay. namin. Ganda. May community rin po actually yung program na yan sa So Badjao. maganda, imbitahan na namin kayo sa pagkaroon sa sa this coming December 2. Ayan, sige po. Ayan so po. magkaroon may mga participants na Ayan po, siguro po sa ating pagtatapos, unahin ko po si Dr. Rufina. Doc, ano po ang inyong panawagan? At ano po yung baka may specific way tayo na pwedeng ipayo, i-advise sa ating mga tagapakinig na pwede nilang gawin para magkaroon po ng transparency and hingin natin yung accountability at magkaroon ng hope ang ating government, ang ating future, ang ating mga kabataan. Ano po kaya ang pwedeng gawin pa? Ako, I think it should start in the family, at home. Yung parents, role modeling, so that the values will be absorbed, ingrained, learned. And then, of course, our faith in the Lord. Whatever faith we have, whether we are a Muslim, we believe in Allah, we believe in Jesus, we still have one universal God who is the source of all this, the source of peace. Our peace is the Lord Himself. So we start there, and then we look at our children and the school, the role of the teachers and the community, so that what is wrong, what is right. There is no in between. I speak as a Christian. When the Lord said, Jesus, I am the way. When Jesus said, I am the way, the truth, and the life, yun lang talaga. When we talk about transparency, if they see around na dishonest pala ang parents nila, dishonest pala dito ang ating mga elected officials, so paano natin yun i-emulate? Paano nila i-emulate yung mga values when they grow when they become officials or leaders? Nandun yun sa kanila na pwede lang palusot. So the theme is transparency, accountability. So when you do something wrong at home, the parents should not condone. Hindi pwede tapa-tapa lang sila ng mga anak. Miragat sila. Abra sila. Parenting is very important. And in school also, the role of the teachers, nagtali lang siya siyempre. Hasta transform kunil mga bata so that when they become, our leaders and citizens of this country, di man pwede sila man absorb. In your question is in our own little ways, how can we do it? So there are so many ways. Huwag magtapon ng basura dito, di ba? Sabla, do not cross, you cross. Yung mga little rules and regulations that they already, that they disobeyed. So that's my point of view on how to answer your question, how we can start. But para kumigo tamen what do you call that? Faithfulness. Faithfulness to what you are doing. Ayan. Faithfulness. Sir, Ma'am Sarah, para sa akin, una tumbukin ko muna yung mga young. Sige po. Dapat maging mapanuri sila. Lalo na sa situation natin ngayon. Alamin ang tamang impormasyon, iwasan ng fake news. Kasi sobra. Pagpasok ng AI pa, kahit mag-isa ka lang, pwede kang lagyan ng may kasama ka. So kung hindi mapanuri, mahirap. Itaguyod yung honesty sa sarili. Kasi dapat mag-umpisa talaga sa sarili. So nagsisimula ang malaking transparency sa maliliit na gawain. Kasi minsan mismo sa bahay, katulad sabi ni Doc kanina, kung hindi maayos, delikado yung madadala din sa labas. So, sumali sa mga youth, dapat sumali sila sa mga organization na nagpo-promote ng transparency, accountability, and to promote peace. Dapat nandun sila. Huwag doon sa mga fraternity, brotherhood, baka iba yung direction nila. Hindi ko naman sasabihin na huwag kayong sumali doon. Pero at least pipiliin na ng mabuti. Suriin talaga. Makiisa sa mga community dialogue kasi kailangan. Yung participation kailangan. Kasi may yung iba, nagrereklamo, puro reklamo eh. Katulad sinabi kanina ni Ma'am, basura. Yung pala siya yung nakakaano ng basura mismo. Tapos reklamo. Mismo sabi man segregate. Ang sina el problema di atong
gamitin yung social media sa tamang paraan talaga, responsibly. Kasi kung hindi, iba yung resulta, effect, yung nagbibigay ng kaguluhan. So, dapat sama-sama nating palakasin ang kultura ng honesty. Katulad, suporta ko lang doon kay ma'am. Pagtulungan at pagmamahal sa kapayapaan. Itong mga nasasabi natin, inaanyahan natin ang lahat na makibahagi. So, sa celebration natin. Isa sa mga peace forums, yun sa mga youth dialogues for peace, community outreach, interfaith prayers, yun, at capacity building activities na nagtataguyod ng transparency at accountability. So kailangan ito, hindi lang ito celebration. Ito sinabi ko kanina kasi pag ginawa mo lang celebration, parang mawawala lang siya after one day, after a week, wala na. Pero ito ay panata na ipagpapatuloy natin. Ang pagbuo ng isang Mindanao na may katarungan, pag-unlad at kapayapaan para sa lahat. Kasi yun ang pinakamahalaga doon. Dapat sama-sama tayo. Isang komunidad lang tayo. So, pa-Muslim man, pa-Kristiyano man, dapat magkaisa tungo doon sa kapayapaan. So, para sa akin, lahat tayo, especially sa mga youth. Kasi paborito ko yung mga kabataan. Sila yung may lakas. So, minsan, sabi nga ni Jose Rizal noon, ang mga kabataan pag-asa ng inang bayan. So, sa akin, hindi lang for the future. Kahit ngayon, nandun pa rin sila. Mahalaga sila. So, kahit nakita yung Tarasol, bakit nilagay yung Tarasol? Because sa Mindanao, sa Samba Sulta, it's part of our culture. From, I'm a Tausug and Sama. So, meron talagang yung culture. Nilalabas nila pag hindi siya makapagsalita na in front of their leaders. Kung nakikita nila, dinadaan nila doon sa poem na yan. Dinadaan nila doon sa Tarasol para maipahatid yung balita sa kung gusto nilang may pagbabago. Yun. Maraming salamat talaga, Sara, at sa inyong lahat dito sa DXASAF. Yes po. Sige po, sa ating pagtatapos, please allow me to pray for you po at sa mga gagawin nating activities, and hopefully magamit po ng Panginoon itong instrument na ito para po mabigyan ng transparency and accountability po yung mga dapat managot. Sige po, manalangin po tayo. Our gracious and Heavenly Father, Panginoon, pinupuri at sinasamba po namin kayo. Maraming salamat po sa buhay ni Dr. Rufina and ni Sir Mahir po, dahil ginagamit niyo po sila, Panginoon. Iba-iba man po ang kanilang background, iba man po ang kanilang pinapaniwalaan pagdating po sa faith. Pero maraming salamat dahil naging united po kaming lahat para maabot po itong kapayapaan. Panginoon, matindi po ang aming problema sa aming government ngayon. Maraming mga allegations, marami pong dapat managot. Kailangan po namin ng hustisya. Dahil po sa pagkawala po ng hustisya, totoo pong nagkakaroon ng direktang epekto ito sa bawat isa, sa bawat pamilya, lalo na po doon sa mga mahihirap, lalo na po doon sa mga community, Panginoon, na wala namang kasalanan. Pero Lord, alam din po namin na nagsimula po ang corruption sa malalaki dahil po sa maliliit na organization or unit, at ito po yung family. Bakit po minsan, Panginoon, lalabas sila na corrupted? Bakit lalabas sila na ito ang kanilang pananaw mali? Ang kanilang alam na karunungan, dahil po wala po kayo sa sentro nila, Panginoon. And we pray, Lord, na maintindihan po nila na magkakaroon lang po ng tunay na kapayapaan kung kayo po ay nasa gitna ng isang pamilya, ng isang community, ng isang government, ng isang bansa, Panginoon. At gamitin niyo po itong mga activities ng Peace Advocates Zamboanga, Panginoon, para lalo pong ma-strengthen yung mga gagawin, Lord, para magkaroon ng accountability itong mga government officials. Pero Panginoon, hindi lang po sila, dahil kami mismo, kaming mga individual, may mga corruption din po kami sa aming sarili, at patawarin niyo po kayo, Panginoon. Dahil nineglect po namin ang iyong salita, ito po, nagkakaroon po ng chaos ang mundo. Pero Lord, maraming salamat pa rin po dahil may Mindanao Week of Peace, may mga activities na gagawin to promote peace, at ano pa ang gagawin. Kayo po sana ang mabigyan ng puri dito
And I pray for success. I pray, Lord, na lahat po ng kanilang gagawin from the first day hanggang sa huling araw, Panginoon, manguna po kayo. Bigyan niyo po sila ng good health at provision sa lahat ng gagawin. Maraming participations po from the community at maging maganda po yung weather, lahat po ng preparation maging maayos. At ang result po nito, sana, Panginoon, ay ma-hit namin yung target, Lord, for transparency and accountability. Hope po na kailangan namin. Maraming salamat po. Idinudulog po namin sa inyo ang lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Oras natin, mga kaibigan, 8:30 ng umaga. Maraming salamat po sa ating mga nagayang guest ngayon, Dr. Rufina Cruz and Sir Sheikh Mahir Gustaha. Maraming salamat po. God bless you po. God bless you. God bless everyone. Yes, at maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig sa radyo at sa Facebook. Maraming salamat sa ating radio technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Singkauman. Magkarinigan po tayong muli. Tuwing alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, ako po si Sara May Tulabing. Nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. 1116 DXAS, your community.